Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pag-usapan natin itong pagdidikdik at pagpupumilit ng House Prosecution Panel na ninakaw at ginawang illegal at maanomalya ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga confidential funds, mga kababayan. Once and for all, i-address natin ito, mga kababayan, at nang may paliwanag ng tama. Una, ang confidential fund po ay hindi illegal. Ito po ay ginagamit at allowed by law. At ang pinakamalaki na confidential fund ay ang sa presidente mismo. Close to 5 billion pesos per year ang confidential and intelligence fund ni Marcos Jr. And every year, at the end of the year, to the last centavo ubos ang 5 billion pesos halos taon-taon na confidential in intelligence fund ni Marcos Jr. So ni katiting lang kung ikukumpara natin ang nangyari na 2 taon na may confidential fund si Sara Duterte sa Vice President at sa kanyang Department of Education. Pangalawa, hindi lang po si Sara Duterte ay may confidential fund. Sinabi ko na kanina kay Marcos, halos more than 80 to 100 agencies of government ang mayroong mga confidential fund. Ang magkakapatid na Rimulya, nung si John Vic, nung si Boying Rimulya ay nasa Department of Justice pa, kasama si John Vic Rimulya sa DILG, each one of them ay may around 500 million pesos every year na confidential fund. Hindi pa natin alam sa ombudsman kung mayroon din si Boying, malamang mayroon dyan sa panibagong budget niya na hihingin. So, hindi lang po si Sara Duterte ito. Kung hindi ipokrito at tarantado itong House Prosecution Panel at hindi gawa-gawang misteryo ang kaso nila, ba't hindi nyo inuna si Marcos Jr.? Saan niya ginagamit ang mga confidential fund niya? Kasi kung paano ginamit ito ni Sara Duterte sa standard of audit at sa standard of reporting, kapareho din po yan ang standard of audit and reporting sa lahat. O bakit singled out si Sara Duterte? Uulitin ko po, close to between 80 to 100 ang mga agencies of government na gumagamit at mayroong items sa confidential fund. So hindi tama yung sinasabi ni Ping Lacson na ang confidential and intelligence fund, nire-request mo lang yan kung kailangan. No! It is part inherent na ginagamit ng mga agencies of government yan. Hindi po mali yan. Lalo na kung yan ay ipapasa at papayagan sa budget. For example, siguro hindi rin bababa sa mga 500 million ang confidential fund ng Bureau of Customs. Pero grabe pa rin ang nakawan. Grabe pa rin ang smuggling. Di po ba? Terrible. Sa Bureau of Immigration and Deportation, BID, mayroon din confidential fund. NBI. At AFP, PNP, DOJ, DILG. Marami pa na mga agencies of government. Kaya nga, nagtatanong ang taong bayan, why all of a sudden, everything about confidential fund review at mga reklamo nakapokus kay Sara Duterte? Just because may pangalan na Mary Grace Piatos at Yoyoy Villamin o kaya kung ano mga alias, ginagamit din po yan ng mga iba pang agencies of government ang mga alias na ito sapagkat yan po ang tinatawag na tradecraft and protocol in the intelligence fund. Pag nag-manage ka ng asset or informant, kailangan mo siyang protektahan. Kailangan kang magbigay ng security protection kapag ikaw ay bumibili o kumukuha ng impormasyon. At yan ay allowed under the rules of the audit. Ngayon, bakit hina-highlight ang withdrawal, magkano wini-withdraw? Hindi po yon essential issue. Ang essential issue, saan ginamit? Paano ginamit? At paano ito nag-resolve into a standard of audit pertaining to the guidelines patungkol sa mga confidential and intelligence fund. Yun ang dapat na-establish kung ito ba ay hindi ginamit sa confidential and intelligence purposes. Alam naman po natin na magkaroon po ng oportunidad na naitalaga si Vice President Sara Duterte bilang concurrent secretary to the Department of Education. Ang kalaban po dyan ay CPP, NPA, NDF all over the country.
nag-i-infiltrate ang CPP, NPA, NDF sa Alliance of Communist Teachers or yung ACT teachers, both party list and organization. And we have more than 800,000 public school teachers, elementary and high school. At ang CPP, NPA, NDF, ginagamit niya ang ACT para mag-infiltrate, mag-build ng underground mass organization, mag-recruit para sa Communist Party of the Philippines, sumuporta sa New People's Army at sa National Democratic Front. At mayroong underground organization na illegal at ito ay listed as terrorist organization operating inside ACT at ginagamit ng Communist Party at ng NPA. Ang pangalan nito ay Kaguma, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Kaguma. And Kaguma, which is listed as a terrorist organization, ay lumalangoy at nagtatago sa isang front organization na Alliance of Concerned Teachers, kaya tinatawag minsan niya na Alliance of Communist Teachers. Kasi front organization talaga yan ng CPP, NPA, NDF. I should know. And it is affecting, every year, ang affectation and threat ay nasa 800,000 public school teachers, elementary and high school, na ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang ACT as front cover, at sa loob nito nag-ooperate ang CPP, NPA, NDF gamit din ng underground organization na nakatago na Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan. So when Sara Duterte was the Vice President, she was confronting all these security threats sa kanyang departamento all over the country, affecting 800,000 more or less na mga public school teachers and elementary and high school. Maliban po sa ACT as front organization na may nakatago at nakabaon na Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan, listed as a terrorist organization together with the CPP, NPA, and NDF by the Anti-Terrorism Council. Nandyan din po ang mga front organizations ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng kabataan at estudyante. Kagaya po ng Anak Bayan, Kabataan Party, not Akbayan, may Akbayan Youth, pero yun ay mga hilaw na komunista. Pero kaalyado din ang mga komunista. Grupo naman nila Hontiveros yun at nila Chel Jokno. Mayroon pong Anak Bayan, hiwalay ito at iba pa sa Akbayan at Akbayan Youth. Mayroong League of Filipino Students, mayroong College Editors Guild of the Philippines, mayroong National Union of Students of the Philippines, and so many more na mga ginagamit ng CPP, NPA, NDF, just like ACT. Ang Kabataan Party at Anak Bayan ang pinakanotoryos sa League of Filipino Students na mga front organizations na pinapatakbo at ginagamit ng CPP, NPA, NDF para mag-recruit ng mga underground at nakabataan upang pasampahin sa NPA at maging Communist Party kadre. Kagaya po ng sinabi ko, may Kaguma sa loob ng ACT. Ang Kaguma, illegal po yan at yan ay konektado sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. Katipunan ng Gurong Makabayan sa mga sektor naman po yan ng teachers, public school teachers, both elementary and high school. Ang CPP, NPA, NDF may tinatayo din po na lihim at patago na organisasyon sa hanay ng mga front organizations nila. Ito naman ang KM, Kabataang Makabayan. So sa mga chapters ng Anak Bayan, League of Filipino Students, College Editors Guild of the Philippines, Kabataan Party, nagbubuo ang CPP, NPA, NDF ng UGMO or the Underground Mass Organization na tinatawag na Kabataang Makabayan, KM. And it is affecting thousands and thousands of our students. Kung kaya nga every time may mga enkwentro ng mga sundalo at pulis laban sa mga NPA na mga teroristang grupo, karamihan po ang namamatay dyan, mga kabataan na nire-recruit mula sa UP, UP Diliman, PUP, and even sa mga high school na mga sakop ng DepEd. And that these are realities and facts na hindi pwedeng i-deny ng gobyerno mismo, lalo na ng National Intelligence Coordinating Agency, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, na ang pagre-recruit sa kabataan ay isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. At bilang DepEd Secretary si Sara Duterte, obligasyon niyang ito ay harapin. And because of that threat of communist terrorist infiltration sa sektor ng edukasyon affecting hundreds and thousands or millions of Filipino youth, decades and decades already,
at pati sa mga public school teachers natin at public school employees natin. Kailangan ni Sara Duterte dyan ang confidential fund. At isang elemento ng confidential fund ay ang confidentiality of the information, including mga informant, mga assets, at pati na po ang tipo ng mga intelligence project and operational project na mayroong pinupunduhan at ginagastusan mula sa confidential fund. Kaya nga confidential siya. Kulukoy itong si Jokno, kulukoy itong si Dilima, itong sila Luistro, walang alam o nagbubububuhan dahil iba ang interes nila. Bubulat-latin nila ang confidential projects, ang intelligence projects upang ipapahamak ang naging project and programa ni Sara Duterte kasama ang mga informant at mga assets nito. Mga kababayan, ang CPP, NPA, NDF po ay seryosong banta. Decades and decades ang nagbabanta para wasakin ang future at security ng kabataang Pilipino ay ang CPP, NPA, NDF. Ulitin ko, hindi lang po front organizations kagaya ng Anak Bayan, Kabataan Party, LFS or League of Filipino Students at College Editors Guild of the Philippines, National Union of Students of the Philippines, infiltration sa Student Council, infiltration sa mga university publication. Diyan po ako nagsimula, kaya kabisado ko yan. They are also organizing ang CPP, NPA, NDF ng Kabataang Makabayan. Yan po ang first step para ikaw ay ma-recruit papuntang NPA at papuntang Communist Party, papuntang NDF. Klaro? So, tama lang na mayroong confidentiality and element of secrecy ang mga misyon and programa na ginastusan at pinunduhan ng confidential fund at intelligence fund when Sara Duterte was still part of the Department of Education, being the concurrent secretary designated by Marcos Jr. Anong problema doon? Di ba? At ganoon din po sa Office of the Vice President. Katuwang naman siya ng gobyerno si Sara Duterte. So bakit tayo mag-aalangan na nagkaroon siya ng mga confidential fund mahigit 100 po na mga agencies and bureaus and mga component na mga organisasyon ng gobyerno natin ay mayroong mga confidential and intelligence fund at uulitin ko po, ang kay Marcos Jr. nga umaabot ng 5 billion pesos every year. At wala man lang itinatanong itong mga kulukoy na kagaya ni Jokno, ni Dilima, na Hontiveros at ng mga kasabwat nila na pinapalabas nila na parang ninanakaw ni Sara Duterte po ang confidential fund and intelligence fund. Pati po ang mga style ng pagtatanong, ang presentation na parang patago at palihim na hinahakot ang pera. O ba't hindi nyo yan tinanong doon kay Marcos Jr.? Anong ginawa niya sa confidential fund niya na almost 5 billion pesos every year? To the last centavo, ubos. Ba't hindi nyo tinanong yan kay Boying Rimulya, kay John Vic Rimulya? At sa iba pang mga agencies of government? Why only Sara Duterte? At bakit ngayon nyo ito ginagamit? Kung anong standard ng audit and report na ina-apply sa confidential fund ni Sara Duterte when she was having those funds, nung panahon na mayroon pa siyang pondo nito, even sa DepEd pa, kaparehong standard din dapat ang i-apply sa lahat. O bakit parang atat na atat kayo na palabasin na dinadaya niya ang kanyang confidential and intelligence fund? So nakita nyo na kung paano ang basis at gaano kabigat yung threat of the Communist Terrorist Organization, CPP, NPA, NDF infiltration sa sektor ng edukasyon at pati po bilang Vice President siya, alam ni Sara Duterte ang bigat kung papaano po winawasak ng CPP, NPA, NDF ang ating mga institusyon sa pamamagitan ng infiltration, radicalization, recruitment, and underground operations. Decades and decades na ginagawa nila ito. At nilabanan yan ni Sara Duterte kasama ng kanyang tatay, kasama kami nung binuo namin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya ako nagkakaso kay si Lorraine Badoy, kay Atom Araulio, kay Carol Araulio, kay Teddy Casino. Ongoing pa ngayon. O bakit walang nagtatanggol sa AFP at sa PNP at sa NICA kay Sara Duterte? That indeed yan ay tama lamang, sapagkat kung wala ang mga confidential fund
Mahihirapan kang bumili ng mga impormasyon, mag-recruit ng mga informant at mga assets. At hindi mo masusustain ang confidential and discreet intelligence projects kung wala kang pondo all over the country. Lalo na kung DepEd ka. Dahil involved ka sa pag-protect ng kabataan ng mga guro at mga kawani ng departamento. Lalo na ang mga kabataan na as early as 13, 14, 15 years old, pinagre-recruit yan ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa mga public high school, mga kababayan. So ako, sa tingin ko, kailangan lang ni Sara Duterte ito may paliwanag ng maayos. Kasi the confidential fund and the intelligence fund na sinasabi ng House Prosecution na parang dinaya, ninakaw niya, ay lumusot naman po ito sa audit report and audit evaluation. Ang hindi nga natin nakita, yung malalaking mga confidential fund na magbabalik tayo sa paniningil at pagtingin sa confidential fund ni Marcos Jr. at ng iba pang mga agencies of government. Bakit kay Sara Duterte lang? Mga kababayan, ang threat sa pangsiguridad na kalagayan ng ating bansa, partikular sa mga pampublikong paaralan, mga guro, mga empleyado, kawani, at mga kabataan at estudyante, nung si Sara Duterte po ay nasa Department of Education, and even until now that she is the Vice President, yan po ay mayroong malaking tungkulin din siya, nagampanan niya dapat yan, at katuwang siya ng Presidente sa paglaban sa mga banta sa seguridad ng ating bansa. Samantalang yung mga dapat imbestigahan, yung CPP, NPA, NDF na mga party list na nakakakuha ng billions of funds mula sa gobyerno, hindi man lang iniimbestigahan. Yung kanilang party list dati, 7 yan sila dyan. Bayad muna, amoy pawis, Kabataan Party, recruiter ng NPA, Gabriela NPA Laber, at ang Alliance of Communist Teachers. O sana punta po for the last 22 years ang kanilang mga confidential, ang kanilang mga budget at mga pondo, billions and billions of pesos. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Yan ang dapat imbestigahan at kasuhan. Yan ang dapat pinapatalsik sa gobyerno. Ngayon, may 3 pa sila. Si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers, nandyan pa. Ganon din si Sara Ilago ng Gabriela NPA Laber Party List. At itong si Reneco na Kabataan NPA Recruiter Party List. And they are given free access to the information of the government while they are working and operating at the same time as CPP, NPA, NDF, urban infiltrators and urban cadre operators. Mayroon pa silang pondo at nakakakuha pa sila ng mga maleta at kasama sila ni Marcos at ni Romualdez para protektahan sila at gamitin kontra sa mga Duterte. Alam natin propaganda nila ito, ang atake nila sa mga confidential fund di umano laban kay Sara Duterte. Ayan mga kababayan, at least nakapagbigay ako ng input, bibigyan ko, dadagdagan ko ito mamaya pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Please like, share, and promote our videos para sa kaalaman at paninindigan ng ating mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless and protect you. And to those who are Muslim, brothers and sisters, Allah be with you. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!